mga kareaksyon ha. Ngayon po, nandito na po si Bobong Marcos. At napagkita-kita po ni Congressman Rodante Marcoleta, kung sino man itong nagsasalita na to ha. Palagay ko, kilala niyo ang boses na to. Kung sino man itong Poncio Pilato na nagsasalita na to, naniniwala siya na may tapang at talino pa rin si Marcoleta. Kaya nga matalino si Marcoleta di ba? Kaya ayaw niya doon sa mga bangag kasi matalino siya. Kaya ayaw niya doon sa mga bangag kasi matapang siya. Di ba? Hindi siya umuugot ng tapang, hindi siya umuugot ng talino, diyan sa ipinagbabawal na gamot. Kaya naman, kung sino man itong naninira na to kay Senador Congressman Rodante Marcoleta, pakinggan po ninyo pakinggan ninyo. Matanda na tong tao na to pero yung kanyang level ng kanyang pag-iisip, yung level po ng kanyang pag-iisip ay napakalayo. Napakalayo po para makita niya ang katotohanan na ang mga may tapang at may mga talino hindi dapat pumabor dyan sa mga bangag. Diba? Ikaw, matanda ka na, uugo-ugo ka na, Brad, hindi mo pa rin tinatayuan ng tama. Magkano ang usapan? Alright, ito. Pakinggan natin. Ayan, ang ibang tapang ay itong mga Marcos loyalist supporters at iba pa na... Yan, si Mike Abubo yan, si Mike Abubo. Yun ang siguro kung bakit hindi siya lumalabas sa survey. Pakinggan niyo si Mike Abubo. Malakas until now ang Marcos supporters. Kasi mas marami yung ayaw. Si Mike Abubo yan, si Mike Abubo. Mas marami yung hindi lang gusto yung paninindigan ngayon ni Congressman Marcoleta. Yun. Na sa halip Si Congressman Marcoleta po ang tinutukoy niya. Hindi daw po lumalabas sa survey, hindi daw po lumalabas sa mga pahayagan ang pangalan ni Senador Congressman Rodante Marcoleta sa kadahilan ng ayaw na siya ng mga loyalista. Sa kadahilan ng hindi daw siya nakakakuha ng numero kasi ayaw na siya ng mga supporter ng mga Marcoses. Mismong mga supporter ng mga Marcoses, mismong mga supporter ng mga Marcoses, ayaw na si Marcos. Di po ba mga kareaksyon? Di ba si Marcoleta, dating Marcos supporter yan, ba't na kay BP Sara Duterte? O kaya naman siya nakarating kay Bobong Marcos ay dahil pumunta doon si BP Sara Duterte. Kaya sa tingin ko nanalo si Bobong Marcos dahil kay Sara Duterte. Di po ba mga kareaksyon, hindi sa tingin nyo, ang totoo. Tuloy. Pag tumulong sa gobyerno ay naging kritiko ng gobyerno. Yan ang matigas. Member siya ng unit team. Kumandidato nga siya, officialing kandidato sa 12 candidate ng unit team between BBM noon at Sara. BBM Sara Duterte noong 2022. Siguro kung si Pasintabi na Congressman Marcoleta, kung nagpatuloy ka lang sumuporta kay Pangulong Marcos ngayon at tumakbo kang senador, baka mas maganda ang rating. Baka may panalo. Pero ngayon na-identify ka sa mga Duterte, ay hindi ko alam kung ano mangyayari sa iyong kandidatura. Pero kung sobe ang pinag-uusapan at feedback mula sa mga mamamayang Pilipino, hindi lang ho dito sa aking mga channel, kahit sa ibang channel, kahit sa ibang social media platform, negative ang dating Ayaw talaga sa iyo. Sinungaling! Ang tao na to, ayaw daw ng mga tao. Negative daw ang dating ng mga tao kay Senador Congressman Marcoleta. Di ba? Mama, kung sino ka man, ano man ang pangalan mo Mike? Mike Abubo. Ano man ang pangalan mo, Brad? Si Mike Abubo yan. Wala ka sa hulog. Kung ang plano mo ay pabagsakin at sirain ang kampanya ni Senador Congressman Rodante Marcoleta, hindi ang karakas na tao, hindi ang katulad mo ang paniniwalaan ng taong bayan. Kaya naman ako nag-react sa sinasabi mo, kasi baka mayroong mga iilan, sabi nga ni Senator Congressman Rodante Marcoleta, yung dalawa o isa o dalawang tao ang mabudol mo o mapaniwala mo, ay kawawa naman ang tao na yun. Naniniwala siya sa isang sinungaling na katulad mo, Brad. Kaya naman dito mga kareaksyon, makikita po natin mga kareaksyon Ito pong tao na to, naman ang pangalan ng Mike na to nakikita po natin is purong paninira lamang at purong desperasyon ang ginagawa nila kay Senador Congressman Rodante Marcoleta dahil hindi po makapaniwala at hindi matanggap ng administrasyon na ang katulad ni Senador Congressman Rodante Marcoleta ay hayagan. Inoffer po niya ang kanyang sarili. Sinabi niya kay Senador, kay Madam Inday Sara Duterte na kapag natuloy ang impeachment na yan, mananawagan ako kay BP Sara
na ako mismo, ang sarili ko mismo, ay magiging abogado niya. Ngayon, ano nga ang pangalan mo, Mike? Di ba, ang tawag dito sa mga ganitong klaseng Mike patutsada Abubo yan. ay, Sip-sip yan, bayaran. Bayad ka ba, Mike? Bayad ka. Alam mo, Mike, hindi, kinakausap ko po itong Mike ko, hindi yung kung sino-sino. Alam mo, Mike, alam mo, napaka-cheap mo. Napaka-cheap ng mga banat mo, Mike. Eto, tuloy po natin. Yung iba nga nasyak pa dahil bakit daw nakaganon, bakit daw naging pro-Duterte ka, dapat tumulong ka sa gobyerno ni Pangulong Marcos. So, yan po yun. Ewan ko kung paano siya matutulungan ng Iglesia ni Cristo kasi siya ay member ng INC kung di ako nagkakamali. Pero ang isang naging problema pa siguro dyan, hindi ko nga alam kung paano yun eh. Kasi Sabi ni Mike, ewan ko pa paano siya matutulungan ng Iglesia ni Cristo. Para bang ini-imply niya ang Iglesia ni Cristo ay hindi suportado si Senator Congressman Rodante Marcoleta, mga kareaksyon. Kaya naman ang desperasyon ng mga kalaban, ang desperasyon po ni Tambaloslos na wasakin, pabagsakin, sama-sama po. Sama-sama ang mga bayad na vloggers para pabagsakin si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Ito pong yung TVPH, hindi po kailanman mababayaran ito at wala po akong bayad. Kanino man, kay BP Sara, kanino man, masunog na sa kinauupuan nila. Masunog na lahat ng mga vlogger na bayad sa buong Pilipinas. Gusto nyo? Diba? Inaamon ko lahat ng mga vlogger dyan, lahat ng mga vlogger. Vlogger ni Tambaloslos, vlogger ng administrasyon, O sige, sumpanin yung buong yung pamilya na mamatay na ang buong yung angkan, sa mga bayad na vlogger dyan. Diba? Ako, kaya kong lumaban ng ganun. Na masunog na lahat ng mga vlogger na bayaran. Masunog na, matodas na ang buong angkan ng mga vlogger na bayaran. O gusto nyo? Diba? Ako, kaya kong lumaban ng ganun. Kasi ako, hindi ako kayang bayaran ni naman, mga inutil kayo, Diba? Kasi ang mga taong merong prinsipyo, ang mga taong merong paninindigan, ang mga taong merong tinatawag na pagmamahal sa bayan, tunay na pagmamahal sa bayan, kailanman hindi magpapabayad ang mga vlogger na yan. Pero kayong mga inutil, mga animal, kayong mga vlogger na bayaran, utanginan nyo, wala kayong kwentang tao, wala kayong kwentang Pilipino. Diba? Lahat kayong mga bayaran, lahat kayong mga bayaran, utanginan nyo, wala kayong kwentang Pilipino. Diba? Nagpapabayad kayo sa mga inutil na mga lingkod bayan natin, Diba? Kaya naman dito sa Reaction TV, umasa po lahat ng mga viewers natin, tayo po ay tumatayo at naninindigan sa tama, sa